Hello. Welcome back again sa atin Book of Life. So today, ibabahagi ko lang mga kapatid yung ating tinatawag na ano ba ang pag-uunawa natin sa rapture. Kasi ito mga kapatid ang mga bagay na dapat natin pag-aaralan. At by the way mga kapatid, nag-live ako regarding ho dyan, pero nakikita ko nga continuous din yung pag-live ko, pero nang natapos na yung 1 hour sa live ko, 5 minutes lang pala yung naka-record. So, ibig sabihin na may mga mali sa mga live ko, no? May nangyayari sa live ko, kaya nga sabi ko, uulitin ko na lamang through the video. So, ang background natin is Bible. Kasi, mga kapatid, yung pagla-live ko, gagawa lang ako ng paraan. Kasi, napaka ingay at napakahirap sa lugar ko. Kaya, dahil gustong-gusto ko, mga kapatid, ang tinatawag na pagbabahagi ho sa mga pagsaksi ko sa kabutihan ng mahal na Diyos. That's why ho, mga kapatid, na ang ginagawa ko, kahit anong mangyayari, patuloy akong nagbabahagi sa live ko. So, mga kapatid, yun nga, dahil yung ating live is, kumbaga putol. Sa tagal ko nga, ang dami kong sinasabi, tapos pagkakita ko ng live ko is wala pang 5 minutes, pero it's okay. That is the part na tinatawag ng ganyan talaga. Pagpulong ng Diyos ang binabahagi mo, talagang maraming tentasyon o maraming sagabal, ganun pa man. Alam kong nanonood pa rin kayo sa mga ibang video ko, no? Kahit na napuputol. So, ipagpatuloy na lang natin dito mga kapatid kung ano ba talaga ang pag-uunawa natin ukol sa rapture. So, mga kapatid, kumbaga itong words na rapture, isa ito sa pinaka-excited na kabanata ng buhay natin, or yung tinatawag na dapat natin planuhan. Isa sa words na pinakamaganda pakinggan, pero kung tutuusin mga kapatid, rapture, it means is yung nire-rescue ka lang, or hindi lang ka lang. Pag si Jesus kasi mga kapatid ang mag-rescue sa atin, talagang super yun. Kaya ibig sabihin, yung rapture mga kapatid, ito ho yung rescue, na kung saan doon mo na lang ipahintulad sa panahon ni Noah. Noong gin-rescue siya sa mahal na Diyos ay sa pamaraan ng arka. Pinasok sila doon lahat. After that, na nasarado na ho yung arka, kumbaga, yung lahat ng mga tao na nasa lupa ay naanod ng tubig at namatay. Kumbaga, yun na yung kanilang punishment. So, ang pamilya ni Noah, yun pa rin ho yung bumaba sa ark. Ganon din ho yung kay Lot. Si Lot ganon din ho. Sinabihan din ni Jesus Christ na nanganghil na umalis na sila sa Sodoma. Kasi pag-alis nila ni Lot, sinunog din ng mahal na Diyos ang Sodoma. Bigla lang nagkaapoy. So, ibig sabihin mga kapatid, iba-iba lang ang paraan o sistema ng pagligtas ng mahal na Diyos. Iba-iba lang ang tinuturo niya or pinapahiwatig niya or sinasabi niya na pagligtas sa kanyang mga mahal sa katawhan. Sa atin naman, sa bahay naman natin, tinatawag ko ang rapture dahil yun yung tinatawag na nire-rescue ka. Halimbawa lamang mga kapatid, may sunog. Just example, may sunog. Tapos halimbawa, bumbero. Siyempre, ang unahin ng bumbero, i-check niya yung mga tao, unahin niya ligtas bago niya patayin ang apoy. So, at least mo yung pangyayari sa atin sa rapture, ang tawag lang ng rapture para sa pagkaunawa natin, ang rapture ay tinatawag lang ng rapture, pero ito siya mga kapatid, yung tinatawag na kababalaghan o yung tinatawag na pag-rescue ng mahal na Diyos. Bakit kababalaghan mga kapatid? Kasi ito siya yung ang mahal na Diyos ay mag-antay lamang sa alapaap. At ang mga tao
yung lalo pa yung tinatawag na pinili na makasama sa rapture, yung nagpo-floating ka lang sa hangin, nga sinusundo ka ng mahal na Diyos, nga kitang-kita ka ng buong katauhan sa sanlibutan kasi ikaw ay na-rapture. Yung mga tao, hindi lahat mga kapatid ma-rapture. Kasi sa rapture mga kapatid, dalawa ang eksena dyan. Rapture, ibig sabihin sa langit at sa lupa. Ibig sabihin mga kapatid, pag nasa langit ka, nakakasama ka sa rapture na kung saan isa ka sa pinili ng Diyos na ma-rapture o ma-rescue. Isa ka sa pinili ng Diyos na i-rescue ka na. Hindi ka papahirapan sa lupa. Kasi mga kapatid, ang dalawang eksena na sabay mangyari pagdating ng rapture sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, yun, ako, sinisikap ko at mismo ako, sabi ko sa sarili ko, makakasama ko sa rapture, kaya ginagawa ko ang lahat na makakaya ko sa pananalig sa mahal na Diyos. Talaga ho, sinasabi kong mag-antay ako sa pagbabalik ng mahal na Diyos. At ang ikalawa, yun ho yung sa lupa, na kung saan ang sa lupa ho, magkatikim ho ng punishment or tribulation or yung tinatawag na nasa mga mangkok at nasa mga trompeta. Kasi ho, nasabi ko yun, kasi nga, example lang natin sa buhay natin, sino? Kasi sino nga na-rapture, kumbaga gin-rescue sa mahal na Diyos sa arka. At ang mga tao, binigyan ng punishment. Now, tayo naman, i-rescue tayo through kababalaghan na magsalubong tayo sa mahal na Diyos, salubungin tayo ng mahal na Diyos sa may alapaap, at ang tao sa lupa, ang maiiwan mga kapatid, yun yung makatikim ng tinatawag na 666, yung tatak na kailangan may tatak, yung paghihirap nandyan ho. Now, mayroon ho pa rin yan kaligtasan. Mayroon pa rin yung kaligtasan kasi of course, may maiiwan talaga. Mayroon ho kaligtasan yan. Yung kaligtasan na yan mga kapatid, ang kapalit ho niyan, pugot ang ulo. Kasi, number one, para ka maligtas, siyempre ayaw mo magpatatak ng 666. So, hindi ka makakain ngayon. Ayaw mo rin magpatatak ng halimaw. So, hindi ka talaga makakain. So, mamamatay ka sa gutom. Ngayon, kung ayaw mo talaga magpasali o magpatatak ng halimaw, pupugutan ka ng ulo. So, marirescue ka nga. Maligtas ka. Kumbaga, makapunta ka kay Jesus Christ. Makakasama ka doon sa mga na-rapture, pero pugot naman ang ulo mo. Sus mga kapatid, ibig sabihin, babayaran mo ang pagkaiwan mo sa lupa, napupugutan ka ng ulo, di doon ka na lang sa rapture, at least nakikita ka pa na talagang nagfo-floating ka sa hangin, nasasalubungin ka ng mahal na Diyos sa clouds. Ganon mga kapatid. Kaya pag-isipan mo ang buhay mo dito sa mundo. Hindi ako nananakot, hindi rin ako sinasabi na kumbaga nakakatakot. No, kailangan mo paghandaan kaya talagang mangyayari ho yun. Talagang paghandaan mo kaya talagang magaganap ho yun. Yun ang dapat. Yun nga, alam mo mga kapatid, kung tayo nga'y nagbabasa, kumbaga tayo ay sa mga drama pa mga kapatid, tayo nga minsan inuubos natin mula dulo hanggang dulo, mapakinggan natin ang drama natin, sinusubaybayan natin, ganun din sa mga romance, ganun din sa mga aklat, pinag-aaralan natin yan. So why na hindi natin pag-aaralan ng Bible? Dahil yun ang pinaka-importante. Mga kapatid, kung nag-aaral tayo sa mga comics, sa mga kung ano-ano na balasahin sa mundong ibabaw na ito, na mula dulo hanggang dulo, hindi dapat pag-aaralan din natin ang Bible, kasi dyan ang buhay na walang hanggan. Diyan yung tinatawag na mga alituntunin ng Diyos. Ano ang purpose mo dito sa kalibutan? Para maging tao at maghandaan mo ang future mo sa lupa. Mga kapatid, na alam mo naman na babalik si Jesus, paano kung hindi mo na paghandaan? At bumalik na si Jesus, anong mukha ang ihaharap natin? Diba? So mga kapatid, dyan mo na lang tutukan ang rapture. That's why yung lagi ko ipinapaliwanag ang rapture na kumbaga free pa ho yun. Wala pang bayad yun. Samantala, pag maabutan ka ng tinatawag na tribulation, nanampalataya ka rin sa bahala Diyos, pero pugot naman ng ulo mo para makasama ka doon. So mga kapatid, masakit yun, di ba? So bakit ba kailangan natin na antayin pa yung tribulation kung sa rapture pa lang ay makakasama ka na? Kasi mga kapatid, alam nyo ba na
Ang dalawang eksena na ito sa rapture, ang nasa lupa at nasa langit, isa ho ka napakalaking bagay na malalaman ng bawat isa sa atin, sa tao sa kalibutan, lalo na sa espirituhan niya kabuhi. Dahil dito ho, malalaman mo ang tinatawag na magiging mangyayari sa rapture. So mga kapatid, ang rapture para sa akin, ito ho yung mga tao naging rescue ng mahal na Diyos sa loob ng 7 taon sa langit. Mga kapatid, ito ho sila yung gantimpalahan ng mga bagay, ng mga pagmamahal ng mahal na Diyos, gantimpalahan ng mahal na Diyos ng kanilang magandang ginawa sa lupa. Samantala, ang nasa lupa mga kapatid, ito ho silang makatikim ng tribulation, yung kahirapan, yung tatak ng halimaw at saka yung 666 na tinatawag. So mga kapatid, dapat atin na mga kapatid pag-aaralan o dapat atin na mga kapatid tanggapin ang tinatawag na paniniwala sa mahal na Diyos at sisikapin natin na magkaroon o kita ng 5 korona. Kasi mga kapatid, ang matatanggap natin sa ibabaw habang dito sa lupa ay nagtitiis ng tinatawag na tribulation ayon sa Santiago chapter 1 verse 12 para sa nagtitiis sa pagsubok, crown of life. So ibig sabihin mga kapatid, ang lahat na paghihirap, lahat na trial sa kabuhi, pag atin ho yun mapagtagumpayan, magkaroon ho tayo ng crown of life, buhay na walang hanggan. Ang crown of righteousness sa 2 Timoteo chapter 4 verse 6 para sa nagmamahal sa pagbabalik niya. Ibig sabihin, sa mga taong naghahanda at pinaghahandaan siya sa pagbabalik niya. Sa mga tao ho nga nakakilala sa kanya at umaasa na siya ay babalik. So, crown of righteousness. Crown of glory. 1 Pedro chapter 5 verse 4 para sa yung mga tao na nag-aalaga sa mga katauhan like mga pastor, mga leaderess, mga pare, yes mga kapatid, no? Crown of glory. Yon mga kapatid. Reducing, crown of reducing, 1 Thessalonica chapter 2 verse 19 para sa nag-aakay ng kaluluwa. Like example, sa akin na inaanyaya ko kayo na kailangan natin magbago at sundin ang mahal na Diyos upang magkaroon tayo ng tinatawag na tagumpay, mga kapatid, ang incorruptible crown. Ano ba ako mga kapatid, hindi ako marunong mag-English kaya binabasa ko lang ito mga kapatid. Incorruptible crown. 1 Corinto chapter 9 verse 25 para sa nagdidisiplina ng katawan. Para ho yan sa atin mga kapatid na sa sarili natin, ang lahat ng ginagawa ho natin kaaya-aya sa mata ng Diyos. Yes mga kapatid. So mga kapatid, lagi natin tatandaan na ang rapture ay ibig sabihin, ito yung tinatawag na pagbigay ng gantimpala ng mahal na Diyos sa atin pag tayo ay marapture sa pagbabalik sa alapaap ng mahal na Diyos kung saan susunduin tayo. So ibig sabihin mga kapatid, ang rapture, bibigyan ho ng gantimpala ang mga tao na nampalataya sa Kanya, samantala ang nasa lupa makatikim ho ng punishment. Kaya mga kapatid, sa pinakasimple ho na paliwanag, kung sino ho ginrescue, ginrapture, ginrescue ng mahal na Diyos sa paraan ho ng arka. Sino? Kung ginrescue ng mahal na Diyos sa paraan ho nga pinaalis siya sa Sodoma, mga kapatid, ganun din ho tayo. Ang pag-rescue ho sa atin sa paraan ho ng pagsundo ni Jesus Christ sa alapaap. Kaya nga mga kapatid, no, yung nangyayari ho sa Boracay nung just imagine 3 hours na kidlat, kulog, tapos ang kapal-kapal ng clouds, na as in kapal-kapal ng clouds. Kung ikaw ay malakas sa panampalataya sa mahal na Diyos, kung ikaw ay kumbaga nag-visualize ng mga bagay o nag-i-imagine ka, imaginein mo lang yan na ang kapal-kapal na napakaitim ng ulap and then kumikidlat yung lighting at saka yung kulog in 3 hours. Mga kapatid, kung ikaw ay nanampalataya, pagtangla mo sa langit, magsabi ka agad, oh my God, baka nandiyan na si Jesus. Diba? Just imagine. Na? Imaginein mo lang nung ganun.
Pero sa katotohanan mga kapatid, that is the sign. Mga warning ho yan. That is the sign na ganun ho ang mangyayari buong